Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po kay Ma'am Marian Sanchez and Gina Ligid na nakasama po natin dito sa ating mga devotions. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At ngayon po itutuloy po natin yung ating series about Teach Us to Number Our Days. So ang dalangin ko po, ang bawat isa po sa atin ay mas maging mga produktibo, mga productive Christians. At everyday, maging act of worship natin. Kumbaga, we're doing our best every day and we offer each day as an act of worship. Ino-offer natin sa Panginoon. Na yung pag-aaralan po natin ngayong umaga ay matatagpuan po sa James chapter 4 verse 13 and 17. Now, ito po yung sinasabi. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. So, ang issue po rito yung pagmamayabang, pagmamapuri. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, planning is not the problem. Boasting is. Wala namang problema sa pagpaplano. Kung titingnan niyo po rito sa mga talata, sabi po rito, makinig kayo ngayon, kayong nagsasabi, ngayon o kaya bukas kami ay pupunta sa gayong lungsod, mananatili kami roon, ng isang taon kami mga ngalakal at tutubo, mag-a-abroad kami, punta kami sa ibang bansa, mag-iipon kami, magne-negosyo kami, ganito mga gagawin namin, so on and so forth. Wala namang masama sa pagpaplano. Kaso yung issue po rito, boasting, pagmamayabang. Alam niyo po yung mga tao na magsisimula pa lang ng negosyo, hindi pa kumikita. Mayabang na. Wala pang resulta, nagyayabang na. No? Yung hindi pa nga nakakatapak sa ibang bansa, nasa isip nyo pa lang mag-a-abroad siya at magtatrabaho doon, pinagmamalaki na agad yung mga plano niya. No? Wala pa ngang resulta, pinagmamalaki na yung future na wala pa. Now, planning is not the problem. Hindi problema yung pagpaplano. Gusto nga ng Diyos, nagpaplano tayo eh. Ang ayaw ng Diyos, boasting. Kaya ang sabi rito sa bandang huli, no? Datapwat ngayon nagmamapuri kayo sa inyong mga kayabangan. Pinagmamalaki niyo pa yung mga plano ninyo. Ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay napakasama. Napakasama sa harapan ng Diyos yung nagmamalaki na agad tayo sa ating mga sarili as if mabubuhay tayo ng matagal. As if we know the future. As if para kontrolado natin yung hinaharap. So, planning is not a problem. Walang problema sa pagpaplano. Ang problema po rito, yung pagmamayabang. Kaya po, pangalawang puntos natin, talagang i-humble tayo, talagang gagawin tayong ng Diyos, yung sapilitang magpapakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Bakit po? Anong sabi rito? Point number 2, life is a mist that appears a little while. Talagang ma-humble ka, magpapakumbaba. Lord, yung buhay pala parang mist lang. Sabi rito sa English, you are a mist. Bakit ka magyayabang? You are a mist. Ano yung mist? Parang ganito po yung mist, oh. Nakita niyo po ito? Nandyan, tapos wala na. Yun yung mist. Parang aso. Parang singaw. Sumingaw ka. Isipin niyo po yung... Kaya hindi talaga tayo makapagmayabang sa Diyos eh. Kasi sa harapan ng Diyos, para tayo singaw. Nandyan, tapos biglang wala na. Sumingaw lang. So sabi rito sa Tagalog po, yung buhay daw natin, ito ay tulad sa isang singaw na nasa maikling oras ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ano yung pagmamayabang natin? Wala po, di po ba? Life is a mist that appears a little while. So hindi tayo pwedeng magmalaki sa mga na-accomplish natin, hindi tayo pwedeng magmayabang sa narating natin, natapos natin, kung ano man napagtapusan natin, kung ano man mga plano natin in the future, wala tayong mapagmamalaki because we're just a mist. Nandyan, tos wala na agad. Point number 3, God presents us opportunities to do good. Ayan po.
Imbes na mag-imbisi tayo sa sarili nating mga plano, sarili nating mga kagustuhan, sarili nating, diskarte or ano man ang nasa isip natin, mag-focus tayo sa mga bagay na pinipresenta ng Diyos sa atin na gawin natin. Ayan. God presents us opportunities to do good. Yung Diyos po, ang naglalagay sa ating harapan ng mga oportunidad na dapat nating gawin instead of mag-isip tayo ng mga marami nating plano sa buhay na hindi naman pinapagawa ng Diyos. Kaya I'm sure, ako, ikaw, lahat tayo, merong sa harapan natin ng mga bagay na pinapagawa ng Diyos. Na kapag hindi natin ginawa yung bagay na pinapagawa ng Diyos, nagkakasala tayo. Ang tawag po niyan ay sin of omission. Yung meron kang dapat gawin, pero hindi mo ginawa. Sin of omission, ang tawag ron. Iba kasi yung kasalanan na pumatay ka. Gumawa ka talaga ng masama nun. Pumatay ka, nagnakaw ka, nagsinungaling ka. Yun yung directly ginawa mong mali. Pero meron namang inaction, yung wala kang ginawa. Kasalanan din pala yun. Yung may pinapagawa si Lord, di mo ginawa. So ano po yung sinasabi rito sa verse 17? Imbis na magmapuri tayo, magmayabang tayo, sa mga plano natin, maging busy tayo sa plano ng Diyos para sa atin, gawin natin yung pinapagawa ng Diyos. At pag hindi mo ginawa yon, nagkakasala ka. Sabi po rito, verse 17, kaya nga, ang sino mang nakakaalam sa paggawa ng mabuti at hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. So mga kapatid, God presents us opportunities to do good. Ano yung pinipresenta sa'yo ng Panginoon right now? Na dapat hindi mo ma-miss, dapat hindi masayang. Kapag nandiyan yung sarapan mo, grab it. Ito yung application natin, no? Number 1, grab all opportunities to do good. Pag may inilatag sa iyo ang Diyos sa harapan mo, isang bagay na dapat mong gawin, let's say tumulong sa kapwa, tulungan yung iyong kapatid, tulungan yung nanay, or magsumikap ka sa let's say, sa career mo, yun ang pinapagawa sa'yo ni Lord right now, gawin mo yun kasi baka ma-miss mo yung opportunity. Grab all opportunities to do good. Minsan ako, nararamdaman ko yun May dapat akong tulungan, tapos hindi ko tulungan, lumampas sa akin yung oportunidad. Ibig sabihin, lumampas sa akin yung oportunidad na nakakapag-invest sana ako sa buhay na walang hanggan. Hindi lamang dito sa lupa, kundi sa pangwalang hanggan. Every time na may ginagawa tayo para sa Diyos, yan ay pangwalang hanggan ang resulta. We're investing in eternity. So, grab all opportunities to do good. Kahit magbigay ka lang ng tubig sa isang tao, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, hindi niya kinakalimutan yon. Walang kinakalimutan ng Diyos na ginawa natin sa pangalan niya. Yung mabuting ginawa natin sa kapwa natin under the name of Jesus Christ. So, grab all opportunities to do good. And number 2, invest earthly wealth to gain eternal wealth. Ito po, hindi ko talaga itong ma-overemphasize Yun talaga yun Kaya talagang masasabi ko rin talaga na lahat ng meron po tayo, mga material, temporal. Yung mga material at temporal po yan, pwede palang i-convert yan. Pwede mo palang ipagpalit sa mga bagay na eternal. Halimbawa, meron kang 100 pesos. Literal, pwede mo punutin, pwede masunog yan, pwede mawala. Pero yung 100 pesos na yan, kapag may pinapagawa sa iyo ang Diyos na mabuti, gamit yung 100 pesos na yan, na i-convert mo yan sa eternal. So, sa maliliit na bagay lang yon, sa kaperahan lang yon. Paano pa yung oras mo, yung buhay mo, we have all the resources na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Lahat yan na i-convert yan sa eternal investment. So, kung yung buhay natin, temporal Life is like a mist nga lang Nandyan, tas wala na. Yan lang yung buhay natin. Alam niyo po ba, lahat ng kilala nyo, lahat ng napanood nyo sa TV na crowd, lahat ng mga tao, lahat ng mga na-meet ninyo, lahat ng nakita mo sa mga pictures, in 100 years time, patay na lahat yon. Kahit yung baby mga nakikita mo, in 100 years time, patay na lahat yon. Life is like a mist. Saglit lang, tas wala na. So, anong gagawin natin sa isang temporal? Mabilis mawala. Invest natin sa pangwalang hanggan. That's being wise.
That's being a good steward. Yun yung matalinong Kristiyano. Na alam mo na wala tong patutunguhan temporal, ilagay mo sa eternal. So invest earthly wealth, lahat ng meron tayo, na maiko-convert natin sa eternal. Yung something na makikita mo pa for all eternity. Mag-invest ka sa mission, no? Mag-invest ka sa mga gawain sa church na may kinalaman sa pag-aakay ng mga tao palapit sa Diyos. Mag-invest ka sa isang good business, no? Na natatanghal ang pangalan ng Panginoon. Magtayo ka ng Christian school, no? Na maipapangaral talaga yung ang Panginoong Jesucristo at yung Christian perspective ng education. Ang dami, no? So invest earthly wealth to gain eternal wealth. And pangatlo po, focus on what matters. Memento mori. Focus on what matters. Ano ba yung mga bagay na importante sa Diyos? Yun dapat yung importante sa iyo. Kasi maraming pagkakataon po ng buhay natin, ang daming tingin natin importante sa atin pero hindi importante sa Diyos. Focus on what matters. Ang dami nating, alam niyo yung kapritsyohan lang, yung sumosyal lang tayo, yung tumaas lang yung tingin ng tao sa atin, yung lahat ng mga bagay na may pagmamayabang natin, no? Yung umangat, mas angat sa kaibigan, mas angat sa kapitbahay. Minsan yun lang yung priorities natin Pero hindi priorities ng Diyos yun. So, focus on what matters, memento mori. Ano po yung memento mori? Yung memento mori po, ito, ang ibig sabihin po nito ay, remember you must die. Remember you must die. Nakita niyo po itong painting na ito. Nakaka-relate po ako dito kasi mahilig ako magbasa ng libro. Yung bungo na yan ang reminder ng tao na ito na mamamatay din siya. Life is short. Magiging kagaya rin siya noon. Kaya gagawin niya yung best niya every day. Kasi nare-remind siya, napapaalalahanan siya nung bungo na yun na someday I will become like this. Memento mori. So ako nga, gusto ko rin ng ganyan something like that. Gusto ko nung nakaraan bumili ng urn, yung lagay ng pag-cremate. Ang mahal lang Mahal pala nasa 5,000, 10,000. Sabi ko sa lata na lang ng gatas, no. Pero gusto ko ng gano'n na magpapaalala sa akin na I have to do my best every day because someday I will be in it. Doon ako ilalagay sa urn na yon. Memento mori. Alam niyo po ba nung unang panahon sa Rome, kapag merong mga military general pumunta sa Gaul o pumunta sa France, pumunta sa Great Britain, sinakop yung lugar na yun, tapos babalik sa Rome. Talagang yun, majestic yung datingan nun. At that point in time, meron silang chance na ituring sila na mala-Diyos, parang one of the gods of Olympus. Na parang, wow, sobrang yung pride, glory, honor, ibibigay sa iyo sa Rome. Kaya merong triumphal entry, parang yung sa time ni Jesus, no? Merong parade, may parada, na nakasakay ka sa karwahe, tapos nandiyan yung mga exploits mo, mga na-plunder, mga na-conquer mo, mga ginto, and everything. Sobrang majestic nung itsura. Tapos, itinuturing ka pa ng mga tao na sa time lang na yun, no, na parang ang Diyos. Ganun yung trato sa'yo. So, parte ng ritual during that time na merong kang nasa likod, maybe your servant, na ibubulungan ka lang ng bubulungan. Alam niyo po kung ano ibubulong ng servant? Sasabihin, memento mori. Yung lahat ng mga tao, palakpakan sila, halos sambahin ka na sa tindi ng accomplishment mo. Tapos may alipin ka doon, bubulong, memento mori. Remember, you must die. Kaya ibig na maging arrogante ka, magiging humble ka kung hindi ako Diyos. Mortal ako, mamamatay din ako. Lahat ng ito lilipas din. Mga kapatid, life is like a mist. Pwede nating makamtan yung mga matitinding accomplishments na papalakpakan ka talaga ng mga tao. Titingalain ka ng mga kaibigan mo, titingalain ka ng mga kapitbahay mo. Lahat hahanga sa'yo, pero remember this, you must die. Memento mori. So, since ganun ang buhay natin, life is like a mist. Focus on what matters. Mag-focus tayo sa mga bagay na importante sa Diyos. Now, para po sa ating discussion, why should we be quick to do good
when God gives us opportunities? Bakit dapat nagmamadali tayong gumawa ng mabuti sa mga oportunidad na binibigay sa atin ng Diyos? Samahan niyo po ako sa panalangin. Father, thank you for today. Every day is a gift that I must treasure. Please keep reminding me that I'm just mortal. Humble me, Lord. I surrender my pride and arrogance. I'm just a mist that appears for a little while. Please help me to do good as quickly as possible before I miss the chance to invest in eternity. Help me to think of eternal life as I live my life today. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa bawat isa sa inyo. Kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.